Sa ating globo, anong imahinaryong linya ang humahati sa timog at hilagang hemisfero? Ecuador. Sa ating globo, anong imahinaryong linya ang humahati sa silangan at kanlung hemisfero? Prime Meridian. Anong sistema ng pagsukat ang ginagamit upang matukoy ang lokasyon ng isang lugar sa silangan o panluran ng prime meridian? Longitude. Ano ang tawag sa linya na tumatakbo mula sa silangan hanggang kanluran at sumusukat sa distansya ng isang lugar mula sa Ecuador? Latitude. Ano ang itinuturing na kaluluwa ng isang kultura na nagbibigay ng pagkakakilanlan sa mga taong kabilang sa isang pangkat? Wika. Anong disiplina sa agham panlipunan ang tumutukoy sa pag-aaral ng katangian pisikal ng daigdig at interaksyon nito sa kapaligiran? Geographia. Ayon sa Continental Drift Theory ni Alfred Wegener, ano ang pamalan ng superkontinente na nabuugnay sa mga kontinente 200 milyong taon na ang nakararaan? Pangea. Ano ang pamalan ng superkontinente na naglalaman ng mga kontinente ng South America, Africa, Antarctica, Australia at India bago ito naghiwalay? Gondwana. Ano ang pinakamatandang relihiyon sa daigdig? Hinduismo. Anong relihiyon ang nagbigay diin sa pag-alis ng pagla sa pamamagitan ng pagkamit ng nirvana? Buddhismo. Ito ay binubuo ng mga katutubo at katangi-tanging kaugalian, paniniwala at mga batas. Kultura. Ano ang tawag sa pagsamba sa isang Diyos na kinakilala ni Akhenaten? Monotheismo. Ano ang mga mahalagang papel na ginagampanan ng wika sa tao? 1. Ito ay suzi ing pagkakain titihin. 2. Ito ay kasangkapan ing tao upang matuto. 3. Ito ay nagdadala ing mga kagalian. Pananawala, akase saying ing asang. Pangkating mga tao. Ano ang apat na tanggilang katotohanan ng relihiyong Budismo? 1. Pagnanasa ang sanhi ing pagdarusa. 2. Ang buhay at pagdarusa ay hindi mapagayawalay. 3. Mawawala lamang ang pagdarusa kung alisin ang pagnanasa. 4. Ang katotohanan ing landas patungod, sa pagdajuling paghihirap. Ang sumusunod na pahayag ay mga paraan na dapat sundin ng mga tao sa pamangalaga ng daigdig na ibansa. D. Ipaglaban ang karapatin ing bawat mamamayan sa pagsugpo ing mailing gawain sa mga likas na yaman. Ano ang gampanin ng kultura sa pamumuhay ng mga tao? Kultura ang batayan ing tao sa pangarara na pamumuhay nito. Paano mo maipapakita ang mabuting ugnayan mo sa ibang tao sa kabila ng pagkakaiba niyo ng mga relihiyon? Respetuin at igaling ongd, kanalang mga pananawala. Sa kanalang relihiyon. Bilang isang mag-aaral, ano ang iyong gagawin upang sa inyong komunidad ay mapamalagaan mo ang mayamang likas sa ating daigdig? Maaari kang tumulong sa pagsasagawat. Ing mga gawang may kapakinabangan. Sa mga pinakukinang yaman. Ano ang tawag sa pangkat ng mga tao na may magkakatulad na pinagmulan, kultura at pisikal na katangian? Lahi. Ang panahong paleolitiko ay nahahati sa tatlong magkakaibang panahon at katangian. Sa anong panahon umusbong ang pagiging artistiko ng mga tao sa pagbinta sa katawan at pagguhit ng bato? Middle Paleolithic period. Alin sa panahong paleolitiko na nagkaroon na ng mga unang pamayanan sa anyong mga site na kadalasang matatagpuan sa mga lambak? Upper Paleolithic period. Anong panahon ang kilala sa paggamit ng makikinis na kasangkapang bato, may permanenteng paninirahan sa pamayanan, pagtatanim, paggawa ng palayok at paghahapi? Neolithic period. Anong panahon ang nagkaroon ng malawakang paggamit at paggawa ng matigas at mga matitibay na bahay tulad ng espada, palakol, martilyo at kutsilyo? Panahon ing bronze.
Ano ang may hinuha kapag ang tao ay may kaalaman na sa pagtunaw at kasanayan sa pagpapanday ng mga bakat? Mari ang mga tawai makagawa ang mga kasangkapan. Na yari sa bakal. Kung ikaw ay sakaling makapag-asawa ng ibang lahi at ikaw ay maninirahan na sa kanilang bansa, bilang Filipino, paano mo may papakita ang iyong pagmamahal at pagmamahal sa sarili nating kulturang Filipino kahit nakatira sa ibang bansa? Ipagpapatuloy kayo ang pagamit at pagtangkilik. Sa kulturang Pilipino na aking kinajisnan. Ano ang mga batayan natin upang matukoy ang kinabibilangang lahi ng isang tao? Kuliing ballot. Yuri at kuliing buhak. Hugis ang katawan. Yulo at korte ang mukha at tipo ang dugo. Ano ang tinaguriang kambal na ilog ng Mesopotamia? Ilog Tigris at Ilog Euphrates. Sa kasalukuyang panahon, saang bansa matatagpuan ang Ilog Tigris at Ilog Euphrates? Iraq. Ano ang tumutukoy sa maunlad na pamayanan at may mataas na antas ang kulturang kinakitaan ng organisadong pamahalaan, kabuhayan, relihiyon, mataas na antas ng teknolohiya at may sistema ng pagsulat? Kabi Hasnan. Ano ang tawag sa uri ng pagsulat na gumagamit ng mga simbolo upang kumatawan sa mga ideya o bagay tulad ng mga larawan na nagpapakita ng mga konsepto na ginagamit ng mga Tsino sa kanilang kabiasnan? Pictogram. Ano ang tawag sa sistema ng pagsulat ng mga Egyptians na gumagamit sa pagsasagisag sa isang larawan na inuukit sa mga luwad at mga muog? Hieroglyphics. Ano ang tawag sa sistema ng pagsulat ng mga Sumerian na gumagamit ng mga hugisage na inukit sa mga luwad na tablet? Cuneiform. Saang bahagi ng ating daigdig sumibol ang karamihan sa mga sinuunang sibilisasyon? Lambakailok. Ano ang tawag sa malaking palasyo sa Beijing, China na dating tahanan ng mga emperador ng dinastiyang Ming at Qing at kilala rin mapulang pader at gititong bubong nito? Forbidden City. Anong uri ng istruktura ang matatagpuan sa Egypt na kilala sa kanilang hugis na may napanig at tatlong mukha at itinayo bilang mga libingan para sa mga pharaoh? Pyramid. Anong istruktura ang nagsimbolo ng kapangyarihan at kayamanan ng mga hari ng Babylon at nagpakita ng kanilang pagnanais na magkaroon na raiso sa gitna ng disyerto? Hanging Garden. Anong uri ng istruktura ang matatagpuan sa Mesopotamia sa kanilang hugis na may maraming antas na gawa sa ginamit bilang mga templo para sa kanilang mga Diyos? Ziggurat. Anong dinastiya sa sinuunang China ang kilala sa kanilang mga bronze na kadamitan, mga tulang orakel, at ang kanilang kabisera sa Anyang? Shang. Ang China ay nagkaroon ng 11 na dinastiya sa sinuunang kabiasnan. Anong dinastiya ang pinakamahaba sa kasaysayan? Zhoucho. Anong koleksyon ng batas na nakaukit sa isang malaking haligi ng bato ang nagsilbing gabay sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao sa sinaunang Mesopotamia na naglalaman ng mga tuntunin at parusa para sa iba't ibang krimen at paglabag sa batas? Code of Hammurabi. Anong dinastiya sa China ang nagpatayo ng Great Wall of China? Chino-Chin. Ano ang pinakamahalagang ambag ng Sumeria sa kabiasnan? Ito ang sistema ng pagsalat na cuneiform. Bakit itinayo ang Great Wall of China? 1. Dahil ito ay magbibigay proteksyon sa kanilamula. Samga Mananakop. 2. Ito ang parang upang makontrol ang mga hanganan. 3. Ito ay nagpapakita ang kapangyarihan at kakayahan ng mga emperador ingd. Sina at nagsilbing isang simbolo ingd, kanilang autoridad. Bakit bumagsak ang mga imperyo sa Mesopotamia? Dahil hindi sila nagkakaisa at hindi malakas ang kanilang leader. Anong ilog ang nagbigay ng biyaya sa sinuunang Ehipto na nagbigay daan sa pagunlad ng isang unlad na sibilisasyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng patubig para sa mga pananim, pagdadala ng mayamang lupa at pagbibigay ng daanan para sa kalakalan? Ilog Nile.
Bakit tinawag na isang biyaya ang ilog Nile ng Ehipto? Dahil ang ilog na itoongd. Nagbibigay patabig sa lupain. Inji Ehipto, kaya ito rin ang dahilan. Kung bakit hindi desierto ang buwangd. Lapaning Ehipto. Ano ang kahalagahan ng cuneiform sa mga taga-Mesopotamia? Ito ang ginagamit nila sa kanilang pagsalat. Anong proseso na isinasagawa ng mga sinuunang Ehipto ang naglalayong pangalaan ng katawan ng namatay upang maghanda para sa kabilang buhay at nagsasangkot ng paglilinis, pag-aalis ng tubig, pagpupuno, pagbabalot at paglalagay sa kabaong? Mummification. Anong po ang ginagawa ng mga taga-Ehipto sa pagsasagawa ng mummification? Kanilang pinapatuyo ang banki. At ginagamitan ito ang chemical. Ano ang batayan sa pagbuo ng kabiasnan? Mayroon itong organisado at centralisadong pamahalan, relahayan, yuring panlapunan, shining, arkitektura at pagsalat. Ang Huanghe River ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan at kultura ng China. Ito ay nagkaroon ng malaking impluensya sa pamumuhay ng mga Chino at napan ng ilog na ito ang sistema ng pagsasaka ng mga Chino. Ang Nile Delta ay tahanan ng maraming uri ng hayop, parehong sa lupa at sa tubig. Ang mayamang biodiversity nito dahil sa matabang lupa, malawak na katubigan at iba't ibang mga tirahan. Ang Mohenjo-daro at Harappa ay nagpapakita ng mataas na antas ng pagunlad ng Indus Valley Civilization. Ang kanilang mga planadong lungsod, mga sistema ng patubig, mga drainage system at mga artifact ay nagpapatunay sa kanilang kakayahang paplano, paggawa at pag-organisa. Ang Mohenjo-daro at Pa ay may maayos na sistema ng agrikultura. Ito ay isang mahalagang bahagi ng kanilang sibilisasyon na nagbibigay ng pagkain para sa kanilang lumang populasyon.